Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ako po si Aileen ng Mindanao. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay kwento sa akin ng aking lola. Tungkol sa isang mutya na hindi mo aakalain na meron palang ganito. At ito po ay mutya mula sa bulaklak ng lalaking papaya. Magsisimula po ang aking kwento sa isang liblib na baryo sa bulubunduking bahagi ng Mindanao. Sa isang batang nagngangalang Dahlia. Si Dahlia ay may kapansanan sa kanyang mga paa. Dala ng polio. Dahil sa hindi ito nabakunahan noong bata pa. Dahil nga sa layo ng kanilang baryo. Kaya palagi itong may gamit na saklay. Kahit ganoon man ang kalagayan ni Dahlia, ay hindi naman ito naging hadlang sa pagiging mabait at masipag niyang bata. Kahit may kapansanan ay palagi itong tumutulong sa kanyang mga magulang sa abot ng kanyang makakaya. Masasabing hindi naman hikaw sa buhay si Dahlia dahil may sariling lupa naman ang kanyang mga magulang kung saan tinataniman nila ito ng mga gulay at prutas na siyang ibinebenta o kung minsan ay pinagpapalit na lamang nila ng bigas o ano pang kanilang kailangan. Meron din silang alagang mga manok, kambing, at ang nag-iisang kalabaw ng kanyang ama na siyang katuwang nito sa kanilang taniman. O Dahlia anak, bakit ka na naman namumulot ng mga kahoy panggatong? Meron pa naman dito ah. At saka, kaya naman namin yan ng tatay Lucio mo. Ayos lang po nanay, wala naman po akong ginagawa eh. Tsaka pwede naman nating imbakin na lang po ito. Hindi ka naman namin inuobliga anak. Ang gusto lang namin ng tatay mo ay maglaro ka, mag-aral at kami na ang bahalang maghanap buhay para sa atin anak. Eh kasi po. Bakit? Kinukutsa ka na naman ba ng mga kalaro mo? Pabayaan mo lang sila anak. Lagi mo lang tatandaan. Lagi mong pipiliin na maging mabait sa kapwa mo. Huwag mong intindihin ang mga sinasabi nila sa'yo. Hindi naman po nanay, ang kaso lang po, kung minsan kasi, pag hindi ko sila pinapansin, mas lalo pa po silang naiinis sa akin eh. Kaya umiiwas na lang po ako sa kanila. Tama yan anak. Kung sana'y napabakunahan ka lang namin ng tatay mo noong bata ka pa, hindi ka siguro nagkaganyan. Patawarin mo ako anak ha. Huwag na po kayong malungkot nanay. Hindi ko naman po kayo sinisisi na nagkakaganito po ako. Mahal na mahal ko po kayo ni tatay. Hayaan mo anak, kapag nagkapera tayo ng malaki-laki, dadalhin ka namin ng tatay mo sa bayan, sa isang magaling na doktor. Baka sakaling may pag-asa ka pang makalakad. Huwag na po nanay, malayo pa po ang bayan. Saka ayos lang naman po ako. At may saklay naman po ako. Ang importante ay nakakalakad naman po ako papunta ng eskwelahan. Kaya dito ay niyakap na lamang ni Aling Marta ang anak na si Dahlia. Dahil sa kabaitan ng bata, isang araw ay pumasok na sila Dahlia sa paaralan. Dahil sa 3 beses lamang ang klase ng mga ito sa isang linggo. Dahil sa napakalayo ng bayan. At umuuwi ang guro kapag Huwebes. At bumabalik na lamang kapag araw ng linggo. Dito habang naglalakad ito, ay kinutsa na naman ito nila Pipay at ng mga kasama nito. Dalyang pilay. O mga kaklase, tabi-tabi, dadaan na naman si Dalyang pilay oh. Pero ay hindi naman pinansin ni Dahlia, sina Pepay at ang mga kasama nito. Dahil sa sanay na din ito sa pambubuli ng mga kaklase. Dahil kasi sa ginawa ni Dahlia, ay mas lalong naiinis sa kanya si Pepay. Kung si Pepay ay salbahe at masama ang ugali, ay kabaliktaran naman ito ng kanyang mga magulang na mababait at nirerespeto sa kanilang baryo. Dahil sa may kaya ang pamilya nila Pepay. Pero wala ding araw o linggo na laging may nagsusumbong sa mga ito sa kakulitan ng kanilang anak. Kaya palagi itong napapagalitan. At
Minsan ay binubunton yun ni Pepay sa mga kababatang kanyang napapagtripan, kabilang na si Dahlia. Kaya matapos nga ang klase, ay pinagtripan na naman ni Pepay si Dahlia. Kaya kinuha nito ang saklay ng bata. Akin na lang tong saklay mo, Pilay. Gagamitin kong panungkit ng mga prutas. Pepay, wag. Ibalik mo yan sa akin. Hindi ako makakalakad kapag wala yan. Ano naman? Di gumapang ka. Dito ay nakita naman ito ng kanilang guro at sinaway. Pepay, ano ba yan? Ibalik mo ang saklay ng kaklase mo. Kung hindi mo ibabalik yan, ipapatawag ko na naman ang mga magulang mo. Parang hinihiram lang. Sambungera ka naman. Salamat po sa inyo, ma'am. Walang anuman, Dahlia. Hay, intindihin mo na nga lang yung kaklase mo. Ewan ko ba dyan kung bakit ganyan ang batang yan. Ang bait naman ng mga magulang. Dito ay mas lalong nainis si Pepay kay Dahlia dahil sa napagalitan na naman ito. At akma sana nga abangan ang kaklase sa labas. Pero inihatid ito ng kanilang guro sa kanilang bahay. Kaya walang nagawa si Pepay, kundi ang umuwi na lamang. Sa pag-uwi nito ay nakasalubong nito ang isang matandang pulubing babae. Ineng, may pagkain ka ba dyan? Pwede bang makahingi? Nagugutom na ako. Ilang araw na akong hindi kumakain. Wala. Saka wag ka nang lumapit sa akin ng dungis mo. Baka madumihan pa tong mamahalin kong damit. Ang baho-baho mo pa. Sige na, Ineng. Kahit kaunti lang. Sinabi nang wala eh. Ang kulit mo namang matanda ka. Teka, meron pala ako natin ng pagkain. Sandali lang. Eto. Dito ay kinuha ni Pepay ang pagkain sa bag at iniabot sa matanda. At nang malapit na itong makuha ng matanda, ay sinadya naman itong ilaglag ni Pepay. Ay, nahulog. Sige na, kunin mo na lang. Madumi ka din naman eh. Kaya ayos na sa'yo kahit madumi ang pagkain. Kaya wala nang nagawa ang matanda, kundi damputin ang nahulog na tinapay. Pero biglang may sumigaw sa kanya na wag umano. At ito ay si Dahlia, kasama ng kanilang guro. Huwag po, Lola. Madumi na po yan. Sandali lang po. Eto po, may tinapay pa po ako dito. Pepay, ano na naman ang ginawa mo? Wala naman. Umingi siya ng pagkain. Di binigyan ko. Nalaglag nga lang. Ikaw talagang bata ka. Papuntahin mo ang mga magulang mo sa akin bukas ha. At hindi ko na alam ang gagawin ko sa yung bata ka. Bakit ba hindi ka nalang maging mabait, kagaya nitong si Dahlia? Dahlia? Puro ka na lang, Dahlia? Di siya na. Diyan na nga kayo? Sandali, Pepay. Kinakausap pa kita. Ayaan niyo na po si Pepay, ma'am. Sige na po. Ayos na po ako dito. Iwan niyo na po ako. Marami pong salamat. Talaga bang ayos ka na dito, Dahlia? Opo, ma'am. Malapit na din naman po yung sa amin eh. O sige, mag-iingat ka pa uwi ha. Opo, maraming salamat po, ma'am. Lola, ito po ang tinapay oh. Maupo po muna kayo. May tubig din po akong dala dito. Pagpasensyahan na po ang kaklase ko na yan ha. Salamat sa'yo, Ineng. Ang bait mo namang bata. Ang swerte sa'yo ng mga magulang mo. Hindi po, Lola. Ako nga po ang swerte si nanay at tatay ko po eh. Bakit ka may saklay? Hindi ka ba nakakalakad? Hindi po, Lola. Nagkapolyo po kasi ako noong bata po ako. Kaya naging ganito po ako. Ganoon ba? Hindi ka ba naiinggit sa ibang bata? Siyempre po, Lola, naiinggit po. Lalo na po kapag nakakita ko silang tumatakbo. Gusto mo bang makalakad, Ineng? Ano po? Ano po ang sinasabi niyo, Lola? Wala. Huwag mo na lang intindihan ang sinabi ko.
Salamat pala sa tinapay na bigay mo. Sama po kayo sa akin, Lola, sa bahay? Sumama po kayo sa akin sa bahay, Lola? Para po mas makakain pa po kayo ng maayos doon. Iwag na, Inaing. Ayos na sa akin ang ibinigay mo. Maraming salamat sa'yo. Ganyan po ba, Lola? Sige po, mauna na po ako. Magagabi na din po eh. Sige, Inaing. Pagpalain ka sana ng Diyos. Dito ay lumakad na si Dahlia papalayo sa matandang pulubi. Pero nakangiti ito sa kanya dahil sa kabutihang loob na ipinakita sa kanya ng batang pilay. At pagdating nito ng kanilang bahay, ay sinalubong kaagad ito ng kanyang nanay Marta. O Dahlia anak, hinapon ka na. May nangyari ba? Kasi po, may nadaanan po akong matandang pulubi kanina, nanay. At nagugutom po. Kaya binigyan ko muna po siya ng pagkain at ng tubig. Ganun ba? Ang bait mo talagang bata. Sige na, pumasok ka na sa bahay at maupo ka doon. At magsasaing lang ako. At magluluto na ng ulam natin. At mamaya-maya lang dadating na din ang tatay mo. Ako na po ang maghihiwa ng mga gulay, nanay. O siya, sige kung yan ang gusto mo. Kaya dito ay pumasok na si Dahlia ng bahay. At nagpalit na ng kanyang damit para tulungan ng kanyang nanay Marta sa pag-aasikaso ng kanilang lulutuin. Kaya nang maluto ang kanilang hapunan, ay kumain na sila at tinanong ng kanyang tatay Lucio si Dahlia kung kumusta ang kanyang araw sa eskwela. Ayos lang naman po, tatay. Pero kanina, napagalitan na naman po si Pepay ng guro namin kasi inago niya po ang saklay ko. Kaya nakita siya ng guro namin at sinaway. At kanina, yung matandang pulubi, binigyan niya nga ng tinapay, pero hinulog niya naman. Bakit kaya ganun si Pepay, tatay? Nagwika naman ang kanyang tatay Lucio na baka hindi lamang nabibigyan ng atensyon ng mga magulang nila si Pepay. Kaya palagi ito naghahanap ng atensyon. Unang kalinga mula sa ibang tao. Hindi nga dapat kainisan ng bata. Ang dapat ay unawain ito at bigyan ng kaukula ang pagmamahal. Tama ang tatay Lucio mo, Dahlia. Abala kasing masyado ang mga magulang ni Pepay sa negosyo. Kaya hindi siya nabibigyan ng pansin. Ganun po ba? Kawawa naman po pala si Pepay. Kaya nagwika ang tatay Lucio niya na pagpasensya na lamang ni Dahlia ang kanyang kaklase at palaging unawain. At balang araw ay makikita nito na magbabago din ang kanyang kaibigan. Sige po, tatay. Pangako, yun po ang gagawin ko. Kaya dito ay kumain na sila at nagpahinga. Kinabukasan ay nagpaalam ang tatay ni Dahlia na pupunta ito ng bayan para ipagbili ang kanilang naaning mga prutas sa kanilang taniman. At dahil may kalayuan nga ang bayan, ay sa susunod pa na araw ang balik nito. Mag-iingat po kayo, tatay, at balik po kayo kaagad. Dito ay binuhat naman ng kanyang tatay ang anak nitong si Dahlia at nagwika pa na kung ano-umano ang gusto nitong pasalubong pagbalik niya. Basta makabalik lang po kayo ng ligtas, ay ayos na po sa akin yung tatay. Dito ay niyakap na lamang ni Mang Lucio ang anak at saka nagpaalam na para umalis. Masaya namang pumasok sa eskwelahan si Dahlia na hindi lubos sa kalain na yun pala ang huling yakap nito at kita sa kanyang tatay Lucio dahil sa naaksidente ito nang pumunta ito sa bayan. Nasagasaan ito ng isang sasakyan at sa kasamaang palad. At sa kasamaang palad ay tinakbuhan pa ito ng nakasagasa dito. At dahil hindi pa ganoon kamoderno ang panahon noon, ay hindi nagawang mahuli ang mga nakasagasa dito. At nang nasa paaralan na si Dahlia, ay pinag-initan na naman ito nila Pepay. At nang matapos na ang kanilang klase, at nang uwian na, ay inabangan ni Pepay si Dahlia. At kunwari ay humingi ito ng paumanhin sa kanya. Dahlia, pasensya ka na sa mga ginawa ko sa'yo, ha? Pwede bang magkaibigan na lang tayo? Sige, Pepay. Saka walang naman yon. Wala naman sa akin yon.
Nakita naman sila ng kanilang guro na maayos na nag-uusap, kaya natuwa ito dahil sa magkabati na umano ang dalawa. Dahil doon ay nauna na itong umuwi. Pepay, sabay na tayong umuwi. Sige ba, pero mo na ng saklay mo. Dito ay hinablot ni Pepay ang saklay ni Dahlia, kaya natumba ito. Pepay, akin na yan. Akala ko ba magkaibigan na tayo? Anong magkaibigan? Asa ka naman? Akin na lang tong saklay mo. Pepay, ibalik mo na yan. Parang awa mo na, hindi ako makakalakad. Sige, kunin mo sa akin kung kaya mo. Diyan ka na, Dalyang Pilay. Pepay, wag. Sandali, saan mo dadalhin ng saklay ko? Dito ay tumakbo si Pepay sa likod ng paaralan para itago ang saklay ni Dahlia. Saka bumalik ito. Babay Dahlia, kunin naman na lang yung saklay mo doon. Kaya dito ay wala nang nagawa ang kawawang si Dahlia, kundi ang gumapang papunta sa likod ng paaralan. At kahit nasusugat na ang mga tuhod nito, ay pilit pa rin gumapang ito hanggang sa marating na niya ang likod ng paaralan. At doon ay nakita ni Dahlia na sinabit yun ni Pepay sa isang puno ng aratilis at katabi nito ang isang puno ng papaya na hindi namumunga. Pero marami itong bulaklak. Dito ay pagapang na ginamit ni Dahlia ang puno ng papaya para makatayo at abutin ang saklay nito. Pero hindi pa rin niya ito maabot dahil sa hindi ito makatayo ng diretso. Hanggang sa inabot na ito ng dilim. Nakaupo na lamang si Dahlia sa gilid ng puno ng lalaking papaya sa likod ng paaralan at nag-iisip kung paano niya makukuha ang kanyang saklay hanggang sa makaamoy ito ng mabangong halimuyak. At nang tingnan ito ni Dahlia kung saan nanggagaling, ay nakita niya na sa isang kulay itim na bulaklak ito nagmumula. Agaw pansin ang kulay itim na isang bulaklak dahil sa puro puti ang iba. At nakita ni Dahlia ang isang maliit na kumikinang na parang buto na kulay itim din. Pero napakakinang nito at matingkad ang kulay. Kaya dito ay sinubukang kunin yun ni Dahlia at nagawa niya itong maabot. Ang ganda naman ito. Hindi ko alam na may ganito palang bulaklak ang papaya na hindi namumunga. Pero paano ko kaya makukuha ang saklay ko? Subukan ko nga ulit abutin. Dito ay sinubukan ni Dahlia na abutin muli ang kanyang saklay. Pero hindi talaga nito maabot hanggang sa nadulas ang kamay nito sa puno ng papaya. Dahil hindi ito nakakapit ng maigi, gawa ng hawak nito ang bulaklak, kaya natumba ito. At sakto namang pumasok sa bibig ni Dahlia ang maliit na buto. Hanggang sa nakarinig na ito ng isang naglalakad papunta sa kanyang direksyon. At ito ay si Pepay. Teka, nasaan na kaya yung Dalyang Pilay na yun? Hindi pa naman siya nakakabalik ah. Andito pa naman yung saklay niya. Saan kaya nagpunta yun? Sana pala, hindi ko isinapit ang saklay niya sa itaas ng puno. Baka umuwi na yun na gumagapang ah. Parang nakukonsensya tuloy ako sa ginawa ko. Sambit ng batang si Pepay na hindi nito nakikita si Dahlia na nasa harapan lamang nito at nakatihaya pa dahil sa pagkatumba. Hindi naman magawang makapagsalita ni Dahlia sa hindi nito malamang dahilan at nagtataka din ito kung bakit hindi siya nakikita ni Pepay. Gayong nasa harapan lang naman siya nito. Kaya nang umalis si Pepay at sinubukang tumayo muli ni Dahlia habang nakahawak sa puno ng papaya para sana abutin muli ang kanyang saklay. At dito ay nagawa niya itong maabot hanggang sa napansin niyang hindi na pumupuwersa ang isang kamay nito na nakahawak sa puno ng papaya. Kaya niya naabot ang kanyang saklay at nagulat din ito nang diretso na itong nakatayo. Kaya dito ay nanlaki ang mga mata ni Dahlia
Dahil kahit nahawak pa lamang nito ang saklay, ay nagawa na niyang makatayo ng diretso at ang gaan ng kanyang pakiramdam. Kaya bitbit ang kanyang saklay ay nakakalakad na ito ng tuwid at walang problema. Kaya tuwang-tuwa ito. At nang papalabas na sana ito ng paaralan, ay nakita pa nito ang batang si Pepay na tila nag-aalala na din at hindi mapakali. Pero hanggang sa nakita din ito ang kanyang nanay Marta na nag-aalala na din sa kanya dahil sa madilim na. Pero kagaya ni Pepay ay hindi din siya nito nakikita. Magandang gabi, Pepay. Nakita mo ba si Dahlia? Hindi ba kasi siya nakakauwi? Nag-aalala na ako sa kanya. Ano po? Nanay, andito po ako. Pasensya na po kayo Ginabi na po ako. May inayos lang po kasi kami ni Pepay sa school project Hindi ba, Pepay? Ganun ba? Mabuti naman. Nag-aalala tuloy ako sa'yo. Baka kung napano ka na. Patawad po, nanay. Hindi na po mauulit. Hindi bale na. Tara na. Umuwi na tayo at gabi na. O Pepay, sumabay ka na sa amin. Dahlia, patawad Patawad saan, Pepay? Tara na, umuwi na tayo. Baka hinahanap ka na din ng nanay at tatay mo. Hindi, wala naman silang pakialam sa akin Puro negosyo lang naman nila ang inaatupag nila. Dito ay nagkatinginan ang mag-inang Dahlia at Marta. Kinaan ba? Sumama ka na lang sa bahay namin, Pepay. Doon kayo na maghapunan. Pero maliit nga lang ang bahay namin. Sige ba? Sasama na lang po ako sa inyo? Ayos lang po ba, Aling Marta? Oo naman. Tara na. At dito nga ay umuwi na sila Aling Marta, Dahlia at Pepay sa kanilang bahay. At doon ito naghapunan. Masaya namang kumain ng magkakaklase. Dahlia, patawad sa lahat ng nagawa ko sa iyo Hindi na mauulit ngayon. At ngayon, itotoo na talaga magkaibigan tayo. Gusto mo pa ba akong maging kaibigan? Oo naman, Pepay. Bakit naman hindi? Salamat, Dahlia kumain ka na? Baka lumamig pa yung sabaw ng tinolang isda. Kaya dito ay kumain na sila. At pagkatapos, ay inihatid na ni Aling Marta si Pepay sa kanilang bahay para hindi ito pagalitan sa kanila. At gaya din ang inaasahan ni Pepay, ay wala ang kanyang mga magulang at tanging ang tiyahin lamang nito ang tumitingin sa bata na wala din namang pakialam. Ang tanging sinisigurado lang nito ay kung nakauwi at nakakain na si Pepay. At habang mag-isa sa kanilang bahay si Dahlia, ay kinuha nito sa bulsa ang maliit na buto na kanyang nakuha mula sa lalaking papaya at nilagay muli sa bibig nito. At nakatayo na uli ng tuwid si Dahlia nang walang kahirap-hirap at nagtatakbo pa ito sa loob ng kanilang bahay. At saka iniluwa muli ang itim na buto, kaya balik na naman ito sa dati na pilay. Ang galing naman ito. Ngayon, makakalakad na ako ng tuwid. Hindi na ako mahihirapan. Kaya dito ay tuwang-tuwa si Dahlia dahil sa nakuhang mutya. Pero napalitan ito ng labis na lungkot at hinagpis. Kinabukasan ng gisingin ito ng kanyang nanay Marta at niyakap ng mahigpit habang umiiyak ito. Nay, ano po ang problema? Bakit po kayo umiiyak? Ano po ang nangyari? Dahlia anak, wala na ang Tatay Lucio mo. Ano po? Ano pong sinasabi niyo, nanay, na wala na? Patay na ang Tatay Lucio mo, Dahlia. Na-aksidente ito sa bayan. Nasagasahan ito ng isang sasakyan. Hindi po. Panaginip lang po ito. Hindi po pwedeng wala na si Tatay Lucio. Hindi po pwede, nanay. Gising, Dahlia. Gising. Panaginip lang ito. Tama na anak. Hindi ito panaginip. Wala na ang Tatay Lucio mo.
Dito ay gumuho noong araw na yun ang buhay ni Dahlia dahil sa pagkawala ng kanyang mabait at mapagmahal na ama at dahil sa gastusin ng pagpapadala ng bangkay ni Lucio sa kanilang lugar at kasama na ang gastos sa pagpapalibing ay napilitan sila Aling Marta na ipagbenta ang kanilang nag-iisang kalabaw para may panggastos ang mga ito sa lamay at sa iba pa. Naging tulala naman si Dahlia ng ilang araw dahil sa nangyari. Pero ang dating umaaway sa kanya na si Pepay ay ang naging karamay niya. Hindi siya iniwan ng kaibigan at lagi itong nasa kanila para tulungan sila. Pepay, salamat ah. Salamat at tinutulungan mo kami ni nanay. Ulayang Dahlia, hindi ba magkaibigan na tayo? Kaya huwag ka nang malungkot dyan. Isipin mo na lang ang iyong nanay. Susubukan ko, Pepay. Maraming salamat. Dito ay sinubukan niyang kalimutan ni Dahlia ang nangyari sa kanyang tatay Lucio at tinulungan ng kanyang nanay Marta hanggang sa matapos ang libing. Dahlia, anak, tayo nalang dalawa ang magkatuwang sa buhay. Kaya magtulungan tayo ha? Opo, nanay. Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko po para tulungan kayo. Kaya dito nga ay nagtulungan ang mag-ina. Si Aling Marta ang pumupunta sa bukid nila habang si Dahlia naman ang nag-aasikaso sa kanilang bahay. Kagaya ng paglalaba, paghuhugas ng pinggan, at pati pag-iigib ng tubig ay ginagawa din ito. Na ikinagugulat naman ni Aling Marta dahil sa papanong nagagawang lahat yun ng anak na hindi makalakad ng tuwid dahil sa saklay nito. Nalingid naman sa kaalaman ni Aling Marta ay ginagamit ni Dahlia ang kanyang mutya kapag nag-iisa ito sa kanila. At dito ay hindi siya napapagod man lang sa dami ng kanyang ginagawa. Isang araw ay nagkasakit si Aling Marta dahil na din sa pagod dahil sa nilalakad lang nito ang papunta at pabalik ng kanilang bukid. At minsan ay may dala pa itong mga ani nila mula sa kanilang taniman dahil sa wala na nga silang kalabaw na dati nilang katuwang. Kaya dito ay napilitang umabsent sa klase ni Dahlia para alagaan ang kanyang nanay. Dahlia anak, patawad. Umabsent ka pa tuloy sa klase mo. Nagkasakit pa kasi ako. Huwag niyo pong alalahanin niyo, nanay. Magpagaling po kayo at magpahinga po muna. Baka po napagod kayo ng husto, kaya po kayo nagkasakit. Nang malaman naman ni Pepay ang nangyari kay Aling Marta, ay humiling ito sa kanyang mga magulang. Nakiusap ito sa kanila na magpapakabait na ito at susundin ang kanilang ipinag-uutos sa isang kondisyon. At yun ay ibalik ang kalabaw at karo nila Dahlia. Dahil ang mga magulang pala nito ang nakabili noon nang ibenta ito ni Aling Marta noong namatay ang asawa nitong si Mang Lucio. At dahil mabait naman ang mga magulang ni Pepay at minsan lang din naman humiling sa kanila ang kanilang anak, ay hindi na sila nagdalawang isip na ibigay ang hiling nito. Kaya dito ay mabilis na dinala ni Pepay ang kalabaw papunta sa bahay nila Dahlia sa tulong din ng isa pa nilang tauhan. Dahlia para sa inyo. Para hindi na mahirapan si Aling Marta sa pagpunta ng bukid niya at magpasa ng mga ani. Ipapahiram sa amin pabalik ang kalabaw na ibinenta namin sa inyo, Pepay. Anong ipapahiram? Asa ka naman, Dahlia? Hindi ko ito ipapahiram sa inyo, no? Dahil sa inyo na to, bigay ko. Talaga, Pepay? Nako, maraming salamat. Malaking tulong ito sa amin ni Nanay Marta. Kaya dito ay tuwang-tuwa ang mag-inang Dahlia at Marta sa ibinigay ni Pepay sa kanila. At hindi sila makapaniwala na kaya pinuntahan ni Aling Marta ang mga magulang ni Pepay para siguraduhin na totoo ang sinasabi ng bata. At dito nga ay totoo ang sinasabi ni Pepay dahil ang mga magulang na mismo nito ang nagwika. Kaya nang gumaling, ay balik na sa normal ang lahat
sa mag-inang Marta at Dahlia. Pero lingid sa kaalaman ni Dahlia, ay masusubok pala ang kakayahan ng kanyang mutya. Isang araw matapos ang klase, ay sabay na umuwi sina Dahlia at Pepay. Pero hinarangan sila ng mga dating kasama ni Pepay sa pambubuli. At nagwika ang isa na kaya pala hindi na sumasama sa kanila si Pepay dahil naging kaibigan na pala nito ang pilay na si Dahlia. Oo, kumakalas na ako sa inyo. Ayoko nang maging palaaway. Dito ay nagwika ang isa na kagrupo ni Pepay na hindi umano basta-basta ganoon. Kung gusto niyang kumalas, ay sundin ito ang huli nilang ipinag-uutos sa kanya. Sa kanila ito papayagang kumalas. Sige ba? Ano ba yon? Pepay, wag na. Baka kung ano naman ang ipagawa nila sa'yo. Huwag kang mag-alala, Daya. Akong bahala. Sige na. Anong ipapagawa niyo sa akin? Dito ay sinabi ng isang babaeng kagrupo ni Pepay. Napuntahan daw nito ang bahay ng isang matanda sa may gubat at kunin ang langis na nasa bote. At saka bumalik kapag nagawa na niya yon, ay pwede na siyang kumalas. Sige ba? Ayun lang naman pala eh. Pero lingid sa kaalaman ni Pepay at Dahlia, ay bahay iyan ng isang bantog na aswang sa kanilang lugar. Kaya lumakad na sila patungo sa nasabing bahay. At nang nandoon na sila, ay nakita nilang isang matandang babae na uugod-ugod ang nasa bintana. Paano ko kukunin ang langis? Inakabantay ang matanda. Dito ay sinabi ng kasama nila na aalis daw umano ang matanda mamaya-maya lamang. Kaya maghintay sila dito. Pepay, wag. Baka magalit ang matanda na yan. Dito ay tinulak naman ng isang babae sa Dahlia at sinabing wag itong makialam. Kaya dito ay wala nang nagawa si Dahlia, kundi manood na lamang. At dito nga ay ilang sandali ang lumipas. Nakita nilang bumaba ng bahay nito ang matanda noong kumagat na ang dilim. Kaya sinabihan ng isang kagrupo ni Pepay na puntahan na niya ito at kunin ang langis sa bahay ng matanda. Kaya dito ay lumakad na si Pepay at pumasok sa bahay ng matanda. Habang sina Dahlia naman at ang iba pa ay nasa labas lamang nagtatago. Nangangamba naman si Dahlia para sa kaibigan. Nang makita nitong bumalik ang matanda at sakto namang palabas din ng bahay si Pepay na dala ang langis. Kaya dito nakita niya ang matanda na biglang nagbago ang anyo. Naging mapula ang mga mata nito na nanlilisik na nagwika kay Pepay na anong ginagawa nito sa bahay niya at bakit nito hawak ang kanyang langis. Dito ay napasigaw naman si Pepay at akma pa sanang tatakbo nang biglang daluhungin siya ng matanda na nag-anyong aso. Umiiyak namang humingi ng tulong si Pepay sa mga kasama. Kaya napatingin ang matandang aswang kung saan nagtatago sina Dahlia at ang iba pa. Tulong? Parang awa niya na. Tulungan niya ako. Pero dito ay nagsitakbuhan ng mga kasama nito nang makita nilang papunta na sa kanila ang matanda. Habang hila-hila nito sa buhok si Pepay na umiiyak. Dito ay ginamit naman ni Dahlia ang kanyang mutya. At gamit ang kanyang saklay ay pinalo niya ang aswang na humihila sa kanyang kaibigan. Dito ay nagagawang masaktan ni Dahlia ang aswang na nagtataka kung sino at ano ang pumapalo sa kanya dahil sa wala itong makita. Hindi tinantanan ni Dahlia ang aswang hanggang sa bitawan nito si Pepay at tumakbo nang hindi nito matagalan ang pagpalo sa kanya nang hindi nakikitang si Dahlia. Kaya nang mabitawan nito si Pepay at tumakbo ay iniluwa ni Dahlia ang kanyang mutya na nagulat pa si Pepay nang biglang lumitaw ang kaibigan nito. Pepay, dali, tara na.
Dahlia? Paanong... Saka ako na ipapaliwanag, Pepay. Tara dali, tumakbo ka na. Susunod ako. Dito ay tumakbo na si Pepay, papalayo sa lugar. At nang nasa ligtas na sila, ay muling lumitaw si Dahlia sa harap ni Pepay. Dahlia? Paano mo nagagawa yan? Dahil dito, Pepay, nakuha ko tong bulaklak ng lalaking papaya. Noong araw na itinago mo ang saklay ko. Madya siguro ito. Ang galing naman. Kaya mo bang maglaho gamit yan? Oo, Pepay. At nakakalakad ako ng tuwid kapag naisusubo ko ito. Ganoon ba? Pero salamat sa Dahlia. Mabuti na lang may mutya kang hawak. Nailigtas mo ako mula sa aswang na yon. Walang naman yun, Pepay. Tara na, umuwi na tayo. Kaya dito ay umuwi na sila Pepay at Dahlia sa kanilang mga bahay. At lumipas pa ang ilang araw. Habang nangangahoy, ay nakita ni Dahlia ang pulubing kanyang binigyan noon ng pagkain. At nakangiti ito sa kanya. Dito ay nagtaka si Dahlia dahil nagagawa siyang makita nito kahit gamit niya ang kanyang mutya. Kaya nilapitan niya ito. Lola, nakikita niyo po ba ako? Oo, Dahlia, dahil ako ang dating may-ari ng mutsyang hawak mo. Ano po? Kayo po ang dating may-ari ng mutya na hawak ko? Babawiin niyo na po ba sa akin to, Lola? Hindi, Dahlia. Dahil para sa'yo talaga ang mutsyang yan. Dahil may busila kang puso. Pero babalaan kita, Dahlia. Wag na wag mong ipapagkatiwala ang mutya na yan sa iba. Dahil ang sino mang hindi busilak ang puso na gumagamit niyan, ay tsak na kapahamakan lamang ang maidudulot. Kaya dito matapos sabihin niya ng pulubi, ay bigla na lamang itong naglaho. Hanggang sa lumipas na ang ilang taon, at naging dalaga na sina Dahlia at Pepay. Nakalimutan na din ni Dahlia ang sinabi sa kanya ng matandang pulubi. Nang minsang sinabi ni Pepay na hihiramin nito ang mutya na hawak ni Dahlia. Dahil noong bata pa sila, ay ilang ulit niya din itong hiniram sa kaibigan. At nang dalaga na sila, ay palagi niya itong hinihiram. At kung dati ay mabilis lamang niyang hinihiram ito, ngayon ay matagal nang ibalik ni Pepay ang mutya ng kanyang kaibigan. Dahil sa mutya na hindi nakikita, ay bumalik ang dating ugali ni Pepay na pasaway at bully. Lagi nitong pinagtiritripan ang mga tao dahil sa hindi siya nakikita ng mga ito. At pagkatapos ay pinagtatawanan. Kaya nang malaman niyo ni Dahlia ay sinaway siya nito. Pepay, hindi na maganda yung ginagawa mo. Perwisyo na sa tao yung ginagawa mong pananakot sa kanila. Saka hindi dapat gamitin sa pananakot ang mutya. Ay nako, Dahlia, ang OA mo. Para yun lang eh. Nakakatawa kaya ang mga mukha nila kapag natakot. Sorry, Pepay pero hindi ko na ito papahiram sa'yo. Ang damot mo naman. Kaya dito ay itinago na ni Dahlia ang kanyang mutya sa isang lagayan na kahit siya ay bihira na nitong gamitin at hindi na umaasa dito. Pero habang naliligo ito sa banyo, ay muling kinuha ni Pepay ang mutya ni Dahlia at saka umalis ang hindi alam ng kaibigan. At dito nga naganap ang sinabi ng matandang pulubi. Nakapahamakan nang gamitin muli ito ni Pepay para manakot sa mga dumadaan sa mapupunong lugar. Ay aksidente itong nabagsakan ng isang sanga at tinamaan sa ulo. Nasugat ang ulo ni Pepay mula sa tumamang sanga at nawala ng malay. At dahil nasa bibig ni Pepay ang mutya, ay hindi siya nagawang makita ng mga taong dumadaan para tulungan. Kaya dito ay naubusan siya ng dugo at namatay. Nagulat na lamang ang lahat. Nang isang araw, ay nakita nila ang bangkay ng wala ng buhay na si Pepay. Kaya dito ay nalungkot si Dahlia dahil sa sinapit ng kaibigan. At sa lamay ni Pepay, ay muling nakita ni Dahlia ang matandang pulubi at hawak na nito ang mutya. Lumapit ito kay Dahlia at
ibinigay muli dito ang mutya. Pero tumanggi na si Dahlia na kunin ito. At ninais na lang na mabuhay ng normal. Kaya dito ay ngumiti na lamang ang matandang pulubi at naglaho na. Lumipas ang mga taon at nagkaasawa na si Dahlia at nagkaroon ng anak. Kahit may kapansanan, ay sinikap ni Dahlia na itaguyod ang kanyang pamilya. Hanggang sa nakapagpundar sila ng kanyang asawa at lumipat na sa bayan. Sa kasamaang palad ay hindi na nakalakad ng normal si Dahlia at lagi itong may saklay. Pero hindi ito naging hadlang para maging isa itong mabuting ina at lola para sa aming mga apo niya. At dito ko na po tatapusin ang kwento ng aking Lola Dahlia. At ang mutya na mula sa bulaklak ng lalaking papaya. Sana po ay nagustuhan ninyo. Ako pong muli si Aileen ng Mindanao.